Hinamak na manugang. Kabanata 636. Sa sandaling natapos ni Zhou Qi ang kanyang mga salita, ang ingay sa paligid ay unti-unting tumahimik. Sunod-sunod din ang bibig ng mga amo na nagsusumikap na magpabor kay Alex Dixon. Paano maihahambing ang pera sa mga kondisyong inaalok ng Pharmacist Pavilion? Not to mention the appointment of 100 slots per year, maging ang personal consultation ng Pavilion Master ay limitado lang sa 3 tao kada taon. Ang bayad sa konsultasyon ay nagsimula 10 milyon, at lahat ng mga pasyenteng ginagamot ay mga kamag-anak ng araw. Mga kasanayang medikal ng Pavilion Master. Si Tung Tian ay isang tao sa kanyang salita, ngunit hindi siya kumikilos. Kaya niyang iligtas ang isang naghihingalong tao. Ang kondisyong ito ay higit na nakatutukso kaysa sa paghahati ng mga bahagi ng pantay. Si Zhou Qi ay may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Napagpasyahan niya na hindi tatanggi si Alex Dixon. Ang kayamanan ni Alex Dixon ay wala. Ang lahat ng mga kilalang bisita ng Pharmacist Pavilion ay mayaman at makapangyarihan. Sa mga kilalang bisitang ito na may napakataas na katayuan, ang pera ay kasing mura ng papel. Ang pinakamahalagang bagay ay ang buhay. Ibigay sa iyo ang race eta. Base sa ano? Biglang tumawa ng sarkastikong si Alex Dixon at sinabing casual, tinatawag kang Zhou Qi, tama ba? Masyado akong curious. Paanong ang isang hanggal na tulad mo ay naging Deputy Pavilion Master ng Pharmacist Pavilion? Ang ekspresyon ng mukha ni Zhou Qi ay kapansin-pansing nagbago, at ang kanyang ngiti ay natigil sa kanyang mukha. Nagkibit-balikat si Alex Dixon at nakangiting sinabi, dahil ako ang sumulat ng race eta para sa repairing ointment, bakit ko hahanapin ang mababang antas ng mga doktor ng Pharmacist Pavilion para gamutin ako? Hindi ba ako magkakaroon ng ikaw na Pavilion Master ay hindi man makapagsulat lang ng race eta, kaya mayroon ka pa ring mga kwalifikasyon upang gamutin ang aking sakit, at hindi ako interesadong bigyan ka ng mga payo. Nang matapos siyang magsalita, bumalik din sa katinoan ng mga nakapaligid na tao, at mayroon pang ang 1 o 2 panunuya mula sa karamihan. Tumawa din ng malakas si Chen Xiaojiao at sinabing may matatalas na ngipin, tama, mas mahusay ang kasanayan sa medikal ni Kuya Alex kaysa sa Pharmacist Pavilion. Kailangan ba niyang hanapin ang Pharmacist Pavilion para magpatingin sa doktor? Gusto mo pa bang maging akin? Ang Panginoon ni Kuya Alex, karapat-dapat ka ba? Ang mukha ni Zhou Qi ay nahihiya, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang posisyon sa Southern Ocean ay palaging mataas at makapangyarihan. Hindi pa siya nawalan ng mukha ng ganito. Malamig niyang sinabi, Alex Dixon, ang ating Pharmacist Pavilion ay may daan-daang pambansang TCM na doktor. Napakaraming bihirang mga table tasks sa pavilion. Bawat formula sa pavilion ay isang bihirang kayamanan na mahirap hanapin sa mundo. Pagalingin ang patay at ang laman at buto. Nagkataon lang na sumulat ka ng repairing ointment. You are not qualified to be mentioned in the same breath as our Pharmacist Pavilion. Ang Pharmacist Pavilion ay tumanggap ng mga alagad sa loob ng ilang dekada. Ang dahilan kung bakit ako nakipagtulungan sa iyo ay dahil miyembro ka rin ng Summer Country. Gusto kong sumama ka sa pavilion at pag-aralan ang race eta ng TCM. Ang kalawakan ng langit at lupa. Malamig na sabi ni Alex Dixon, natuto ka lang ng kaunting TCM, at nang ahas kang tawagin ng iyong sarili na isang parmasyutiko. Saan mo ba nakukuha ang iyong kumpiyansa? Ang Great Yang Wine sa iyong lihim na kayamanan walang pinagkaiba sa basura sa paningin ko. Tila sinampal ng malakas si Zhou Qi at agad na sumigaw ng galit. Anak, bibigyan kita ng kulay at bubuksan ang tindahan ng pangulay. Ang Great Yang Wine ay isang kayamanan na pinagtutuunan ng pansin ng Pavilion Master sa paggawa ng serbesa. Ang mga sangkap para sa paggawa ng alak ay bihira at mahalaga. Ang mga lumang gamot na mahirap hanapin sa mundo ito ay hindi ng daan-daang milyon. Ganun ba? Umiti si Alex Dixon at naglabas ng maliit na magaspang na bote ng porselana mula sa kanyang bulsa. Inalag-alog niya ito at sinabing, ngunit sa palagay ko ang herbal na alak na tinimplahan ko ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa walang kwentang alak na ginawa ng iyong Pavilion Master. Ang isang krudo na luad na porselana na bote ay pinalamanan sa isang simpleng kahoy na tapunan. Wala itong pinagkaiba sa isang stall sa kalye.
Biglang humagalpak ng tawa si Zhao Qi at nanunuya, saan mo nakuha ang plaster ng balat ng aso na ito? Hindi ba ito lason sa mga tao hanggang sa mamatay kung inumin mo ito? Umiling din ang karamihan. Hindi alam ni Dixon Zin na ito ang kalawakan ng langit at lupa. Hindi lang niya alam ang status ng Pharmacist Pavilion. Mahigit 300 taong gulang na raw ang Pavilion Master, ngunit ang hitsura niya ay kapareho ng hitsura ng isang medyo may edad na. Naglakad siya ng mabilis hanggat kaya niya, at umaasa sa pag-inom ng Great Yang Wine araw-araw, pati na rin ang mga health pills sa pavilion upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Marami sa iba pang matatanda sa pavilion ay mas matanda din sa 100 taong gulang, ngunit sila ay mukhang bata pa, at ang kanilang paglilinang ay hindi maarok. Maging si Deputy Zhao, Pavilion Master, ay mukhang isang 40 taong gulang na lalaki sa kanyang kalakasan. Siya ay kasing gone ng isang lunok, ngunit ang kanyang aktwal na edad ay 78 taong gulang. Kung sumali siya sa Pharmacist Pavilion, baka mabuhay siya ng mahabang buhay, o maging isang cultivator. Maaari siyang mabuhay magpakailanman. Ito ay isang bagay na pinangarap ng lahat, at ito ay mas mahalaga kaysa sa kayamanan at kapangyarihan. Ito ay isang magandang bagay na abot kaya, ngunit ito ay talagang tinanggihan ni Alex Dixon. Ang repairing ointment ay wala. Buhay na walang hanggan ang gusto ng lahat. Galit na sinabi ni Zhao Qi, sige. Gusto kong makita kung ano ang mas maganda sa iyong tinatawag na medicinal wine kaysa sa mahalaga Great Yang Returning Wine ng aking pavilion. May nanunuya, ang Great Yang Returning Wine ng Pharmacist Pavilion ay may epekto ng pagbuhay sa mga patay. Mas mabuti pa ito kaysa sa ICU. Natatakot akong hindi mo maintindihan. Nanunuya naman ang isa pang tao. Masyadong bata pa ang batang ito. Hindi pa niya nakikita ang mundo, kaya hindi niya alam kung gaano kaganda ang Great Yang Wine. Akala ko isa lang itong ordinaryong medicinal wine. Umiling din ang karamihan. Nadama nila na napakaliit ng nakita ni Alex Dixon sa mundo, kaya't hindi sila nagsalita ng mayabang. Ang Great Yang Wine ng Pharmacist Pavilion. Ang pangalan nito ay Yang Returning Wine, dahil talagang nagkaroon ito ng epekto ng Yang Returning Wine. Gaano man kalubha ang sakit o ang taong malapit ng mamatay, hanggat ang huling hininga ng isang tao ay nakabitin pa, ang isang bote ng Great Yang Return Wine ay agad na magpapanumbalak ng sigla ng isang tao, at ito ay magiging isang piraso ng cake upang hilahin ito palabas, para sa 1.5 taon. Sa makatuwid, ang Great Yang Returning Wine ng Pharmacist Pavilion ay naging sanhi ng pag-aaway ng maraming mayayamang tao dahil dito, at hindi sila nag-atubiling bilhin ito sa mataas na presyo. Ito ay dahil hindi sila bumili ng alak, kundi mga gamot sa espiritu na nagpapahaba ng buhay. Umisi si Zhao Qi at sinabing, Alex Dixon, dahil ang iyong gamot na alak ay napakaganda, kung gayon may iligtas mo siya ngayon. Pagkatapos sabihin niyon, itinuro niya si Jiang Shuaimang na nakahandusay sa lupa na may mapanuksong ekspresyon, naghihintay na gumawa siya ng kalokohan. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, kahit na mura ang halaga ng aking gamot na alak, at ang halaga ng bote na ito ay mahigit 1,000 yuan lamang, talagang sayang ang paggamit nito sa kanya. Pagkasabi noon ay binuksan niya ang tapon ng bote at uminom ng isang subo. Natigilan sandali si Zhao Qi at saka tumawa ng malakas. Alex Dixon, don't tell me gusto mong kumilos mag-isa at uminom ng gamot na alak para sabihin sa amin na gumaling na lahat ng sakit mo. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at naglakad papunta sa isang lantang puno. Bigla niyang binuka ang bibig niya at dumura. Puff! Isang pagsabog ng ambon ng alak ang nagwisik sa lantang puno. Tumingon siya at malamig na sumigaw nang hindi man lang tumitingin. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka bumangon ngayon din. Dito ako matutulog habang buhay. Sa sandaling sinabi ni Alex Dixon ang salitang isa, biglang bumangon si Jiang Shuaimang, na parang patay na aso na nakahandusay sa lupa. Para siyang naturukan ng stimulants. Nagbago ang mukha ni Zhao Qi, at galit na sinabi niya, ikaw. Malamig na saway ni Alex Dixon, lumuhad ka. Nanginginig ang lahat sa eksena, na parabang ang kanilang mga boses ay ipinadala sa kanilang mga utak, na naguutos sa kanilang mga katawan na hindi sinasadyang manginig. Kakabangon lang ni Jiang Shuaimang at nasa gitna ng takot. Sa sobrang takot niya sa boses ay nanlambot ang kanyang mga paa. Hindi niya napigil ang lumuhad sa lupa na may plop.
Natahimik ang mga tao, ngunit madaling nagkibit-balikat si Alex Dixon. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na huwag gamitin ito. Nalungkot si Jiang Shuaimang. Anyway, nawala na lahat ng mukha niya, kaya wala na siyang pakialam. Hanggat makakabalik siyang buhay at maturuan ng leksyon ni Old Master Jiang, ayos lang. Napabuntong hininga si Zhao Qi. Bigla niyang naramdaman na niloko siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Dixon, anong kinalaman nito sa medicinal wine? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon. Nilinggan niya si Chen Xiaojiao at sinabing, tapos na ang oras. Pasok na tayo. Pagkasabi nun ay naglakad na siya papasok ng venue ng may malalaking hakbang. Natigilan si Zhao Qi. Hindi na niya napanatili ang kanyang poise at napasigaw. Napakalaking sinungaling. Bago pa siya matapos ay bigla siyang nakarinig ng sigaw sa likuran niya. Tumingon si Zhao Qi at lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Natulala siya on the spot. Sa harap niya ay isang nakasisilaw na gintong liwanag. Ang lantang puno kanina ay natatakpan ng malalambot na dahon. Hindi mabilang na mga gininto ang bulaklak ng osmanthus ang namumukadkad, at ang halimuyak ay umanib sa kanyang mga butas ng ilong. Kabanata 637. Natuyong kahoy sa tagsibol. Namumulaklak ang matandang puno. Isa lamang itong himala na bihirang makita sa loob ng 100 taon. Pagpapalain ang mga nakakita nito. Natahimik ang mga tao sa entrance. Maraming nakatulala na tingin ang nakatutok sa osmanthus tree. Tumingin si Zhao Qi sa osmanthus tree. Blanko ang kanyang isip, at nakikita ang kanyang mga labi. Kahit na ang pavilion master, na gumamit ng uri ng mahahalagang halamang gamot at personal na gumawa ng lahat ng mga paglilinis na damo, ay hindi magagawa. Gayunpaman, ang subo ng alak ni Alex Dixon ay nagbigay daan sa lahat na masaksihan ang isang himala. Saglit na natahimik ang mga tao habang sila ay biglang nagsiksikan sa garden. Tin makajos na doktor, mangyaring magreseta ng Race Eta para sa akin. Master Dixon, handa akong magbayad ng malaking halaga para makabili ng divine wine na tinimplahan mo. May malubhang karamdaman ako. Handa akong gamitin ang bahagi ng shares ng kumpanya para magpagamot kay Master Dixon. Ilang minuto lang ay biglang naging desyerto ang pasukan ng mansyon. Nagsisiksikan ang karamihan at nagsisiksikan para makita si Alex Dixon. Si Zhao Qi, na napaliligiran ng mga tao ngayon, ay walang awang iniwan ng mga tao. Natulala si Washali sa mismong lugar. He murmured, Vice Zhao, itong Dixon na ito ay walang ginawa sa kanya, di ba? Kung hindi, paanong ang isang patay na puno ay sumibol at mamumulaklak sa isang subo lang ng alak? Parang milagro ang eksena sa harapan niya. Hinawakan ito ni Zhao Qi saglit at hindi nagsalita. Ayaw niyang aminin na si Alex Dixon ay lumikha ng isang himala, ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya, at malinaw na nakikita ito ng lahat. Nabigla siya sa kanyang puso. Hindi nakakagulat na hinamak ni Alex Dixon ang Pharmacist Pavilion. Ang medikal na kakayahan ng kabilang partido ay malamang na mas mataas pa kaysa sa Pavilion Master. Ang ganoong figure ay nasa yansiya talaga, ngunit walang balita tungkol sa kanya sa buong Pharmacist Pavilion. Ito ay sapat na upang patunayan na ang lakas ng kabilang partido ay nakakatakot, at walang kapintasan sa kanyang pagtatago. Marahil, ang pagpapahintulot sa gayong mga figure na malayang umunlad ay magiging isang malaking balakid para sa Pharmacist Pavilion na monopolihin ang medikal na merkado ni Yansiya sa hinaharap, at maaari pa itong magdulot ng banta sa Pharmacist Pavilion. Si Zhao Qi ay pawis na pawis. Sa pag-iisip nito, agad na sinabi ni Zhao Qi kay Basung, Boss ba, pasensya na. Hindi ako makakasali sa auction ngayon. Aalis na ako ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, hindi tumigil sandali si Zhao Qi at nagmamadaling umalis. Pagkaalis ni Zhao Qi, si Basung, na nakatayo sa pasukan ng manor para salubungin siya, sa wakas ay nakabawi sa kanyang pagkakabigla. Ang matandang puno ng osmanthus sa harap ng pinto, matapos tamaan ng kidlat maraming taon na ang nakalilipas, ay walang isang berdeng dahon. Gayunpaman, ang subo ng alak ni Alex Dixon ay talagang nagbigay daan sa matandang puno na mabawi ang sigla nito. Kung ang isa ay makakakuha ng gayong banal na alak, ito ay katumbas ng pagpapahintulot sa Ba family na pahabain ang kanilang buhay.
Masasabik na si Basung, ngunit biglang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Kanina lang, nag-alok na siya na makipagtulungan kay Alex Dixon pero tinanggihan siya ni Alex Dixon sa harap ng lahat, dahilan para mawala lahat ng mukha niya. Natatakot siya na baka hindi lang siya bigyan ng lalaking Dixon na ito ng panggamot na alak na gusto niyang bilhin kay Alex Dixon. Sa pag-iisip nito, nagpalitan ng tingin sina Basung at Washali. Pareho silang may iniisip. Iyon ay kung hindi nila magagamit ito para sa kanilang sarili, aalisin nila ang mga ugat at sisirain ang lahat. Ang auction hall ay isang bilog at maluwang na bulwagan. Ang loob ng bulwagan ay pinalamutian ng marangyang. Ang kisame ay pininturahan ng ginto, at ang mga engkanto sa kalangitan ay puno ng mga Diyos at Buddha. Sila ay kahanga-hanga, solemne, at marangal. Ipinakita rin nila ang yaman ng baklan. Gayunpaman, ang karamihan ay nagsisiksikan, at lahat sila ay nagsisiksikan sa paligid ni Alex Dixon. Nag-aagawan silang lahat para bumili ng medicinal wine. Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Umiling siya at sinabing, wala akong masyadong Red Fescue wine. Lahat sila ay para sa sariling gamit. Gayunpaman, sa darating, ang joint ventures ng Tag-Araw ay mas produce nitong Red Fescue wine. Ang Red Fescue wine, na ginawa ng pabrika ng parmasyutiko ay hindi maihahambing sa mga personal na tinimplahan ng gamot na maaaring hanapin si Boss Jiang ng joint ventures upang mag-order, ngunit ang Red Fescues ay bihira din. Nakita ng ilang miyembro ng Armed Forces team sa tabi niya ang epekto ng medicinal wine, at lahat sila ay natuwa sa kanilang mga puso. Akala nila ang Red Fescue wine na kadalasang iniinom nila ay may epekto lamang sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Hindi nila inaasahan na may epekto pala ito sa pagbuhay sa mga patay. Napakamahal na medicinal wine, binigay talaga ito ni Alex Dixon sa lahat ng miyembro ng bodyguard para inumin, hindi kumukuha ng kahit isang sentimo. Sa pag-iisip nito, maraming miyembro ang nagpapasalamat, at ang kanilang mga saloobin kay Alex Dixon ay naging mas magalang. Nang marinig nila na walang balak magbenta si Alex Dixon, nagbuntong hininga ang mga tao sa paligid, ngunit nang marinig nilang mas produce ang medicinal wine, agad na natuwa ang mga tao. Ang ilan sa mga taong hindi makapaghintay ay agad na nagsimulang magtanong tungkol sa mga detalye ng contact ng Jiang family sa Yan Capital. May ilang matatalinong boss pa na nagmamadaling tumakbo palabas ng auction hall at tumalikod para hanapin si Jiang Shuaimeng, gumamit ng roundabout tactic. Kahit na nabawasan ng kalahati ang nakapagpapagaling na epekto ng Red Fescue wine, isa pa rin itong banal na alak na kayang talunin ang Great Yang wine. Bukod dito, ang ganitong uri ng panggamot na alak ay hindi ginawa sa maraming dami, kaya't sila ay unang hamampas upang makakuha ng mataas na kamay. Sa sandaling ito, nagdala si Basung ng ilang miyembro ng koponan ng Armed Forces at pumasok na may hawak na kahon. Nakangiti siyang naglakad papunta sa gilid ni Alex Dixon at sinabing, Master Dixon, ngayon lang ako napabayan. Ngayon ay naparito ako para humingi ng tawad sa iyo. Ang Jade Soul na ito ay isang kayamanan na makikita lamang ng isang beses bawat 10,000 milya. Tanggapin ang Reg Along ito mula kay Master Dixon at hihingi ako ng tawad sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, huminto siya sandali at ngumiti. Talagang milagro ang medicinal wine ni Master Dixon. Ang matandang master mula sa Ba family ay may malubhang karamdaman. Sana ay bigyan siya ni Master Dixon ng ilang bote ng medicine wine para mailigtas ang kanyang buhay. Binuksan ng miyembro ng team ang Jade Box at tumama sa kanilang mga mukha ang isang maliwanag na liwanag. Sa ilalim ng liwanag, isang transparent na yelong-berdeng Jade Soul ang nakalagay sa brocade box. Ito ay tulad ng isang pool ng tubig. Ang mas nakapagtataka pa ay parang may aura na dumadaloy sa gitna ng Jade Soul. Ang liwanag ay minsan maliwanag at kung minsan ay patay. Naghiyawan sa alarma ang karamihan. May sumigaw sa alarma, Boss ba, napaka-generous mo talaga. Hindi ba ito bagong bagay na nakuha ng pamilya baka makailan, at pinaplano nilang makuha ang isa sa pinakamahalagang bagay sa auction? Umiti si Basung at sinabing, ang panimulang presyo ng Jade Soul na ito ay 300 milyon, ngunit nagpa siya akong ibigay ito kay Master Dixon upang ipahayag ang katapatan ng paghingi ng tawad at pakikipagtulungan ng Ba family. Ang mga tao ay nag-click sa kanilang mga dila. Mayaman at makapangyarihan talaga ang Ba family.
Hindi sila nagdalawang isip na mag-invest ng malaki para mapanalunan si Alex Dixon. Medyo naantig din si Chen Xiaojiao nang makita niya ito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa ganitong kagandang Jade Soul? Malamig lang ang ekspresyon ni Alex Dixon, ang Red Fescue wine ay gamot na kinakain ng tao. Bakit ito gagamitin sa pagpapakain sa mga aso? Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Basung, at ang kanyang mukha ay agad na naging purple. Agad na tumayo ang ilang bantay sa tabi niya, at sumigaw ang isa sa kanila, "How dare you be so rude to the ba? I think you are tired of living." Sa isang iglap, tumayo rin ang kanilang miyembro ng team ni Alex Dixon. Malamig at mabagsik ang mukha ni Zhao Yingqi, at tumingin siya kay Alex Dixon nang may paghamak. Magkaharap ang magkabilang panig, at napuno ng amoy ng pulber ang hangin. Tumalon din si Ang Shanming at sinigawan si Basung. "Fuck, what do you want to do? You want to hit me? Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo subukan?" Ilang beses ding nagbago ang ekspresyon ni Basung. Bigla niyang ikinaway ang kamay at inutusan ang gwardya na umatras. Itinaas niya ang kanyang ulo at magalang nang umiti sa karamihan. "Forget it. Since Mr. Dixon is not willing to give me the medicinal wine, hindi ko na siya pipilitin. Magsisimula na ang auction. No one need to hurt the relationship between us because of this." Pagkatapos sabihin iyon, nagbigay siya ng isang peking ngiti kay Alex Dixon at sinabing, "Mr. Dixon, kahit na ang Angshan clan ang iyong tagapagtaguyod, ang White River City ay hindi isang lugar na maaari mong puntahan at pumunta kung gusto mo. You can go as you please. I think you are a junior, hindi ako makikipagtalo sa iyo, balang araw magdudulot ka ng gulo, at huli na ang lahat para sa pagsisisi." Pagkatapos sabihin iyon, nagutos si Basung, tumalikod, at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling ito, ang mahinang boses ni Alex Dixon ay nanggaling sa kanyang likuran. "Basung, may sasabihin din ako sa iyo. Kung may magnakaw ng mga gamit ko, iluluwa ko lahat ng pera at kita nila. Mawawasak ang pamilya ko." Kabanata 638. Ang malamig na boses na ito ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Basung, at ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Ang Jade Soul na ito ay talagang nakuha ng bandido na nagnakaw sa karwahe ng minahanang Angshan clan hindi pa nagtagal. Nagpadala rin ang bakla ng maraming eksperto para itago ang kanilang sarili bilang mga bandido. Ngunit ano ang kinalaman nito kay Alex Dixon? Kahit ang Angshan clan ay walang anumang ebidensya, at wala silang magagawa sa Ba family. Ano ang maaaring gawin sa kanya ng isang mahinang Alex Dixon? Ang buong White River City ay teritoryo ng Ba family. Naniniwala siya na kahit 3 ulo at 6 na braso si Alex Dixon, lalabas-labas pa rin siya. Sa pag-iisip nito, nagpakawalas si Basung ng malamig na buntong hininga at humakbang palayo. Nang makaalis si Basung, agad na kumunat ang noo ni Ang Shanming at sinabi kay Alex Dixon, "Master Dixon. Tatawagan ko ngayon ang tatay ko at hinihiling sa kanya na magpadala ng maraming lalaki. Sa tingin ko ay hindi ko hahayaan si Ba na ito na magpahinga." Sinabi rin ni Zhao Yingqi, "Drill Master Dixon, ipapalusot ko kaagad sa lungsod ang lahat ng miyembro ng bodyguards para matiyak ang iyong personal na kaligtasan." Hindi na kailangan. Tinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Ako lang ay sapat na." Mabilis na sinabi ni Ang Shanming, "Master Dixon, hindi maarok ang lakas ng Ba family. Tehim silang nagsanay ng maraming cultivator, at isa sa kanila ay napakalakas na eksperto. Kung hindi dahil dito, ang pamilya Angshan ay nagdulot ng problema para sa kanya. Pamilya ba noon pa man ay papayag silang agawin ang Jade at sumakay sa kanilang mga ulo upang magdulot ng gulo?" Nagmamadaling itinuro ni Zhao Yingqi ang kanyang daliri kay Master Dixon at sinabing, "Master Dixon, tingnan mo yan." Kasunod ng direksyon ng kanyang daliri, tumangala si Alex Dixon at nakita ang isang malaking figure na sumusunod sa likod ni Basung. Ang taong ito ay may napakakapal na katawan, lalo na ang kanyang mga braso sa itaas. Ang kanyang baywang ay kasing kapal ng baywang ng isang tao, at higit siya sa 2 metro ang taas. Sa di kalayuan, mukha siyang chimpanzee. Malamig na umungol si Zhao Yingqi. Ang lalaking ito ay bantay ni Basung. Nang ninakawan ng mga tulisan sa bundok ang karito ng pagmimina, kahit na nakasuot siya ng itim na maskara,
na may ganoong figure, paanong hindi ko siya makikilala? Inilibot ni Alex Dixon ang kanyang mga mata sa kabuuan ng eksena. Ang Ba family ay lantarang pinahintulutan ng kanilang mga tauhan na may mga kakaibang katangian na nakilala ang mga bandido sa bundok. Parang wala silang dapat ikatakot. Naikuyom ni Zhao Yingqi ang kanyang mga kamao, na mula ang kanyang mga mata. Noon, nag-escort din ako ng karwahe. Itong lalaking ito ang pumatay sa 17 sa mga kapatid ko at dinurog ang ulo nila. Kung hindi ako gamulong sa bangin, namatay na ako. Kinagat ni Zhao Yingqi ang kanyang mga ngipin at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang iniisip ang kaunos-lunos na eksenang iyon. Ito ay tiyak dahil ang Ba family ay mayroong mga ekspertong ito. Ang ilan sa kanila ay hindi naapektuhan ng mga armas at hindi man lang natatakot sa mga bala. Iyon ang dahilan kung bakit ang Angshan clan ay palaging pinigilan at walang lakas na lumaban. Hindi rin niya nagawang maghiganti para sa kanyang mga kapatid, kaya napigilan na lamang niya ang kanyang pagkamuhi sa kanyang puso. Mabilis na sinabi ni Ang Shanming, Drillmaster Dixon ang pangalan ng taong ito ay Blackwater. Siya ay isang napakalakas na eksperto sa paglilinaw. Hindi siya nasugatan ng isang random na baril, at kahit isang granada ay hindi makakasakit sa kanyang balat. Hindi muna, dapat tayong kumilos ng padalos-dalos at maghintay para dumating ang mga bantay ng pamilya. Siya ba yon? Si Alex Dixon ay tumingin ng malapitan. Hindi niya inaasahan na ang Blackwater ay magiging cultivator, na nasa Golden Core stage. Hindi katakataka na napakalakas ng mga bantay ng angka ng Angshan na kahit isang suntok ay hindi nila nakayanan. Ang lakas ng isang Golden Core stage cultivator ay higit pa sa lakas ng isang sandatahang lakas. Ang mga ordinaryong kutsilyo, baril, at maging ang mga kanyan ay hindi siya gaanong nasaktan. Kung lumaban siya ng buong lakas, ang lakas ng pagsabog ay maaaring magpatag ng bundok. Nakita rin ni Chen Xiaojiao na makapangyarihan ang taong ito. Sa takot na si Alex Dixon ay mabilis kumilos, mabilis niyang sinabi, Kuya Alex, huwag ka munang kumilos. Tatawagan ko ang aking malaking tiyuhin, si Chen Yuanwo. Ang aming pamilyang Chen ay mayroon ding magsasaka. Sumunod si He Shan sa likod ni Basung at lumabas ng auction house. Inalis din ni Alex Dixon ang kanyang tingin at tuluyang nagpakita ng bakas ng interes. Hanggang ngayon, nakasalubong lang niya ang mga kalaban sa ibaba ng Foundation Establishment stage. Hindi niya akalain na magkakaroon ng Golden Core expert sa White River City. Ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinaw. Ang Sword Soul sa kanyang katawan ay tila naramdaman ang iniisip ng kanyang master, at nagsimulang gumalaw. Magsasagawa ng auction sa loob ng 4 na araw. Ilang araw na ang nakalilipas, nagsusubaste sila ng ilang ordinaryong bagay tulad ng mga antique, jade, sikat na kaligrapya, at mga painting. Ngunit ang bawat item ay hindi higit sa 1,000,000. Sa huling araw, isusubasta ang huling item ng auction. Magsisimula ang bawat item sa panimulang presyo na 10,000,000. Sinulyapan lamang ni Alex Dixon ang mga ordinaryong bagay at wala lang interes sa kanila. Kaya lang, walang silbi sa kanya ang ilan sa karaniwang antigong painting. Ang kanyang layunin ay ang batch ng mga mamahalin minahan ng jade at mga bato sa pagsusugal na kinuha ng Ba family noong huling araw. Lahat sila ay mga bagay na ninakaw ng mga bandido sa bundok mula sa karito ng pagmimina ng pamilya Angshan kamakailan, at isa siya sa kanila. At isa rin sa kanila ang Jade Soul na iyon. Anuman ang mangyari, kailangan niyang ibalik ito sa orihinal na may-ari nito. Pagkatapos ng unang araw ng auction, bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid at nakatanggap ng tawag mula kay Jiang Shuili. Si Jiang Shuili ay lubhang nababalisa. Alex Dixon, nasa White River City ka ba ngayon? Oo, anong meron? Alam ng lolo ko ang pribadong pagtutulungan ni na Fourth Uncle at Washali. Tumawag siya para magalit si Fourth Uncle. Hindi nakayanan ni Fourth Uncle ang pressure at sinabi sa kanya ang lahat. Sinabi ni Fourth Uncle na ito daw ang handa ng Hongmen sect ng Ba family. Gusto niyang puksain ang Angshan clan sa isang iglap at hiling sa iyo na umalis dito sa lalong madaling panahon. I know. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Pagkatapos ay bilasan mo at umalis. Ang pamilya ba ay napakalakas sa White River City.
Napakahirap para sa iyo na makatakas kapag nakapasok ka sa lungsod. Gusto nilang harapin ang Angshan clan, kaya hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Umalis ka na. Sabi ni Alex Dixon, pumunta ako dito dahil may utang akong dapat bayaran sa Ba family. Hindi ako aalis hanggat hindi nababayaran ang utang na ito. Sinubukan siyang hikayati ni Jiang Shuili sa mahabang panahon, ngunit hindi natinag si Alex Dixon. Sa sobrang pag-aalala niya ay nagsimulang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Ang ilang malalaking kapangyarihan sa Myanmar ay nakabaon sa isang napakakomplikadong sitwasyon. Handa silang lumaban anumang oras. Hindi ito kasing tahimik gaya ng sa Yansia. Kung hindi umalis si Alex Dixon sa oras, maaaring magkaroon ng problema. Natatakot siya doon. Sa pag-iisip nito, si Jiang Shuili ay nakadama ng matagal na takot at ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya maaaring hayaan si Alex Dixon na kumilos ng walang ingat ng ganito. Ang White River City ay ang teritoryo ng Baklan, at ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako. Marahil kahit na sa lakas ng pamilya Jiang, napakahirap para kay Alex Dixon na makatakas ng hindi nasaktan. Nang maramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Old Master Jiang, ang Haicheng Group Company, at ang So Group. Lolo, ilang private guards ang meron tayo sa Jiang family natin? May sapat ba tayong oras para ilipat silang lahat sa White River City? Boss Ren, ilan ang lalaki mo sa Haicheng? Si Boss Suba. Ako si Jiang Shuili mula sa Jiang's. Gusto kong humiram ng grupo ng mga bantay ng pamilya sumula sa iyo. Si Alex Dixon ay hindi pumunta sa auction sa loob ng 3 araw. Nanatili siya sa kanyang silid at nakatutok sa kanyang paglilinang. Ang Ba family lang, hindi niya inilagay sa mga mata niya, interesado lang siya sa Blackwater, na isang Golden Core Stage Cultivator. Nainom ni Alex Dixon ang lahat ng Red Fescue wine na natimpla niya nitong mga nakaraang araw. Mayroong ilang mga spirit stone sa sahig ng suite ng hotel. Ginamit ni Alex Dixon ang Profound Heaven Stone na nakuha niya mula sa Treasure Vault ni Balung para puno ng Spirit Gathering Jade. Maaari itong makaipon ng malaking halaga ng spirit energy sa Jade sa maikling panahon at makapaglabas ng isang malakas na spell. Ang kanyang cultivation base ay hindi sapat na mataas. Nang ipatawag niya ang Sword Soul at ginamit ang 10,000 Sword Spirit Incantation para patayin ang pulang sawa, ang spiritual chi sa kanyang katawan ay agad na natuyo. Kahit isang ordinaryong dalubhasa ay kayang saktan siya ng sibat. Gamit ang piraso ng Spirit Gathering Jade na ito, mapipigilan niyang maulit ang ganoong sitwasyon. Iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay, at isang bola ng mahinang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang palad. Isa itong spirit stone na nakuha niya mula sa isang minahan ng jade. Hinawakan niya ang water spirit stone sa kanyang kamay, at naglakad patungo sa bintana. Binalak niyang subukan ito. Kabanata 639. Umuulan sa labas ng bintana. Sigaw ni Alex Dixon sa mahinang boses at winagiway ang kamay. Ang ambon sa langit ay biglang naging malakas na ulan. Para itong mga soybean na nahuhulog sa isang bakal na plato, na gumagawa ng mga tunog ng crack. Palakas ng palakas ang ulan, at pagkatapos ay naging mga snowflake, na sunod-sunod na bumagsak mula sa langit. Isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip, at ang nyebe ay mabilis na naging balahibo ng gansa at nyebe, na umaanod sa hangin na parang bulak. Nagtaas ulit ng kamay si Alex Dixon. Ang mga snowflake ay biglang naging yelo, na bumagsak mula sa langit at tumama sa bubong ng kotse na nakaparada sa kalye. Nagkaroon ng malakas na ingay. Ang mga tao sa kalye ay tumatakbo sa buong lugar, sumisigaw para sa kanilang buhay. Anong nangyayari? May mga yelo sa taglagas. Saan nanggagaling ang hailstorm? Lahat, tumakbo. Kakaiba ito. Kanina lang, napakalaking araw. Biglang umuulan ng nyebe at bumuhos muli ang yelo. Ang mga Diyos ba ang nagkasala? Bawiin mo. Saway ni Alex Dixon sa mahinang boses. Pinisil niya ang palad. Sa isang iglap, naghiwa-hiwalay ang maitim na ulap sa kalangitan at bumalik sa bughaw na kalangitan. Parang walang nangyari ngayon lang. Tumango si Alex Dixon bilang kasiyahan. Isinara niya ang mga kurtina at nanatili sa labas ang mga hiyawan.
Ginamit niya ang water spirit para kontrolin ang panahon. Isa itong sining na gumamit ng maraming espiritong enerhiya. Gayunpaman, sa enerhiya ng espiritu na natipon sa Profound Heaven Stone, ginamit lamang niya ang enerhiya ng espiritu sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang enerhiya ng espiritu na nakalap sa Profound Heaven Stone ay naubos din sa isang pagkakataon. Kinailangan niyang lagyang muli ang espiritu ng enerhiya upang payagan itong magamit muli sa susunod, tulad ng pag-charge ng mga baterya. Gayunpaman, ang halaga ng pera na kailangan upang mapunan ang mga katangian ng enerhiya ay isang astronomical figure. Ang jade at mga spirit herbs na hindi nawawala ng 50 milyon ay halos hindi mapunan ang enerhiya sa Profound Heaven Stone. Gayunpaman, ang pera ay isang numero lamang para kay Alex Dixon. Kung mayroon mang ibang cultivator na naglabas ng 5 milyong cultivator ng isang beses, ito ay isang emergency para sa kanya upang iligtas ang kanyang buhay. Kahit anong mangyari, hindi siya papayag na gastusin ang perang ito. Gayunpaman, sa harap ng 100 bilyong halaga ng kayamanan ng pamilya Dixon, para itong nagsiset up ng mga paputok at nakikipaglaro sa kanila. Pera lang iyon. Sino ang nagtanong sa kanya na magkaroon ng ganoon karaming pera? Ang lahat ng enerhiya ng espiritu sa Profound Heaven Stone ay nailabas na. Tinawag ni Alex Dixon si Ang Shanming at hiniling sa kanya na pumunta sa auction at bumili ng ilang mga jade artifact, spirit herbs, antigo, at iba pang mga bagay para muling makarga ang Profound Heaven Stone. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga big shot ay dumagsa, na gustong makita siyang bumili ng medicinal wine at pag-usapan ang pakikipagtulungan ng repairing ointments. Malapit nang sumabog ang telepono ni Alex Dixon. Para sa kapayapaan, pinatay niya ang kanyang telepono at isinara ang kanyang pinto upang magtanim sa hotel. Sa ika-4 na araw, inilabas ni Alex Dixon ang spirit chi na puno ng Profound Heaven Stone mula sa kanyang silid at muling pumunta sa lugar ng auction. Ngayon ang huling araw ng auction, at ito rin ang oras na pinakahihintay ng lahat. Dahil ang mga bagay na na-auction ngayon ay ang lahat ng mga highlight at ang mga malalaking shot ay natipon. Sinasabing mayroon ding isang malaking mga ngalakal mula sa dayuhan at silangang mga bansa, at ang pamilya Jing ay nagpadala ng isang tao upang dumalo sa pulong. Ang pamilya Jing ng Dahe at Dongguo ay mga internasyonal na higanti na may masaganang mga ari-arian. Ang grupong kumpanya ay matatagpuan sa Dahe at Dongguo's Edo City, at higit sa 20 subsidiary na kumpanya ang kumalat sa buong mundo. Sila ang nangungunang 50 sa listahan ng pinakamayamang lalaki sa mundo. Pangunahing nasa industriya ng mobile at electronics ang Jingshan Group, at monopolyo nila ang Dahe Dongguo. Ang benta ng kanilang mga produkto ay hindi isang katlo ng mundo. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang Jingshan Corporation ay nakabuo din ng pagkakaiba-iba at nagsimulang mamuhunan sa antique at jade industry upang subukan ang tubig. Sa pagkakataong ito, nagpadala rin ng pamilya Jing ng mga tao para lumahok sa auction. Interesado sila sa isang batch ng jade mine bilang huling produkto. Dumating sina Alex Dixon, Ang Shanming, at iba pa sa lugar ng auction. Kumpara sa auction 3 araw na nakalipas, mas masikip ang lugar ng auction ngayon. Marami pang ang mga big boss ang mga mukha na karaniwang makikita sa TV sa gitna ng karamihan. Bagamat maraming maliliit at katamtamang laki ng mga boss ang hindi makalaban sa mga malalaking boss na ito, tumakbo pa rin sila upang manood ng palabas at sinamantala rin ang pagkakataon na mapalapit sa mga malalaking boss na ito. Naglakad si Alex Dixon sa kanyang upuan at umupo. Tumakbo si Chen Xiaojiao sa banyo para ayusin ang kanyang make-up. Ang grupo ng mga tao ay hindi nakakaakit ng maraming pansin. Halos lahat ay natuon ang atensyon sa isang pandak na lalaki na may balbas sa ilalim ng ilong. Taiyo Ino. Maraming malalaking boss ang nagsiksikan sa paligid ni Taiyo Ino, sinusubukang pasayahin siya. Kahit na ang isang taong mayabang gaya ni Washali ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa ugali. Medyo nag-ingat pa nga siya. Nakita ni Ang Shanming si Alex Dixon na nakatitig sa kanya at sinabing, bagaman si Taiyo Ino ay miyembro ng Jing family, malayong sanay lang siya ng pamilya. Hindi siya maituturing na core member ng pamilya. Siya na ngayon, ang namamahala sa pagpapaunlad, ng antique jade market. Nakita ko na ang mga tao ng pamilya Jing.
Sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Noong nasa Dixon clan pa siya, sinundan niya ang kanyang ama sa Edo City para makipag-ayos ng kontrata. Ito ay nilagdaan kasama ang pangalawang pinuno ng pamilyang Jing, si Jing Haitian. Hindi niya inaasahan na maraming hindi pantay na termino ang idaragdag sa kontrata sa huling minuto. Ang kanyang ama ay tumanggi sa lugar at halos mahulog sa kanya. Naturally, ang kontrata ay hindi na finalize, at ang parehong partido ay naghiwalay sa masamang termino. Ang pangalawang in-command ng pamilya Jing ay personal ding tumawag mula kay Edo upang humingi ng paumanhin para sa saloobin ni Isuyuda, at umaasa na muli silang magtutulungan sa hinaharap. Gayunpaman, pagkatapos nito, iminungkahi ng pamilyang Jing na magtulungan ng ilang beses pa, at ang Dixon clan ay hindi sumang-ayon dito, at hindi rin sila nagtatrabaho sa pamilya Jing. Umiti si Washali at sinabi, nabalitaan ko na dumating si Mr. Jing sa auction sa pagkakataong ito, at nakapagdesisyon na siya kung kanino niya gustong mapabilang. Tumawa si Taiyo Ino at sinabing, sinusunod ko lang ang tadhana. Nakatanggap ako ng imbitasyon mula kay Director Ba, at pumunta ako rito para tingnan. Kung mayroon mang angkop, bibili ako ng isa o dalawa sa kanila. Casual niyang sinabi, pero kumikinang ang mga mata niya. Malinaw, itinakda niya ang kanyang paningin sa biktima. Sinabi ni Ang Shanming, Drill Master Dixon, narinig ko na sa pagkakataong ito, bukod sa gustong magbid para sa aming batch ng Jade Stones, espesyal ding dumating si Taiyo Ino para sa isang piraso ng sinaunang Jade. Anong sinaunang Jade? Ang piraso ng sinaunang Jade na ito ay isang kayamanan na nawala sa dagat ni Yanxia. Sinasabing ito ay isang mahalagang mahiwagang sandata na pinadalisay ng sikat na tangsalamangkero na si Yuan Tiangang pagkatapos ng 19 na taon. Matapos itong ganap, ito ay namatay. Ang kapirasong Jade na ito ay nakakaiwas sa lamig sa pamamagitan ng pagsusuot nito. Pagkasabi nito, mabilis na idinagdag ni Ang Shanming. Gayunpaman, ang Jade Pendant na ito ay isang pares. Ngayon, ito ay na-auction na lamang ng isang piraso, at pagkatapos lamang na dumaan sa maraming round ng mga auction sa ibang bansa ay dumating ito dito. Ang iba pang Jade Pendant ay wala kahit saan. Kahit na magbid tayo para doon sa balon, wala pang silbi. Narinig na ang Jade Pendant ay isang pares ng Alex Dixons. Napabuntong hininga siya at nagtanong, ito ba ay Jade Pendant sa hugis ng isang isda? Katatapos lang niyang magtanong, biglang may malakas na ingay sa pintuan na pinipigilan ang tanong niya. Isang grupo ng strongman in black ang tumakbo sa pinto, na maayos na nahahati sa dalawang hanay. Magalang siyang tumayo sa magkabilang gilid ng red carpet at yumuko. Pumasok ang 8 babaeng bodyguard na nakasuot ng full suit. Lahat sila ay may maselang at magagandang mukha. Matangkad sila at malalakas, at matalas ang kanilang mga mata. Isang tingin at masasabi ng isa na sila ay tagapagsasaka, at sila ay lubos na sanay. Naglakad ang 8 babaeng bodyguard na ito sa magkabilang gilid ng red carpet at tumayo na nakababa ang mga kamay. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo ng may paggalang, na parang may tinatanggap. Sa pag-iisip ng lahat na ang pangunahing layunin ay pumasok, isang matipunong lalaki na nakasuot ng masikip na suit ang pumasok mula sa labas ng pinto at malamig na sumigaw, tahimik, malapit na ang aking ginang. Napakabilis ng mga yabag ng matipunong lalaking ito at hindi malakas ang boses, ngunit malinaw na umabot sa pandinig ng lahat. Siya ay malinaw na isang eksperto sa paglilinaw sa 100 milya. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaba niya rin ang ulo niya at magalang na naghintay sa gilid, magalang ang ekspresyon niya. Nang makita niya ang matipunong lalaki na ito, si Alex Dixon ay natigilan saglit, pagkatapos ay kumunat ang kanyang mga kilay at ang kanyang tingin ay naging lubhang komplikado. Anong nangyayari? Bakit nandito rin siya? Pwede ba? Kabanata 640. Nang makita ang eksenang ito, huminahon ang mga tao at nagsimulang hulaan kung sino ito. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa Great Eastern at Kojima families. Sa labas ng pinto, maririnig ang malakas na ugong ng isang motor. Isang malakas na bagzo ng hangin ang umihip sa lupa, na naging sanhi ng paglitaw ng ligaw na unos. 3 silver helicopter sa hugis ng mga kalakal ay dahan-daang dumaong sa bakanteng lupa.
Ang isa sa mga babaeng bodyguard na nakatayo malapit sa pinto ay agad na kinuha ang isang bundle ng red carpet at pinagpag ito laban sa hangin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, ang bundle ng red carpet na tumitimbang ng daan-daang kilo ay aktwal na hawak sa kanyang kamay na parang isang piraso ng papel. Sa pag-iling, ibinuka niya ito at inilapag sa harap ng pintuan ng cabin ng helicopter. Lumabo ang paningin ng lahat. Bago pa nila makita ng malinaw kung ano ang nangyayari, sumilay na ang matipunong lalaki sa harap ng pintuan ng cabin ng helicopter. Magalang niyang binuksan ang pinto at yumuko para sabihin na tapos na ang paglilinis. Miss, bumaba ka na. Ito ay isang napakabilis na bilis. Maging ang Blackwater na nasa karamihan ay tila interesado. Inangat niya ang ulo niya at tinitigan siya. Sa mata ng karamihan, isang babaeng nakaputing damit ang bumaba ng helicopter nang hindi tumitingin sa harapan. Matangkad siya at nakasuot ng malaking pares ng salaming pang-araw sa mukha, halos matakpan ang mukha niya. Gayunpaman, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang mahigpit na aura, tulad ng isang reyna na bumababa sa mundo, na ginagawang hindi maglakas loob na tumingin sa kanya ng diretsyo. Nang makita niya ang babaeng ito, hindi napigilan ni Alex Dixon na sampilan ang kanyang noo. Anong ginagawa niya? Bakit siya nasangkot sa kaguluhang ito? Sa sandaling ito, nagmamadaling dinala ni Basung ang ilan sa kanyang mga tagasunod at mabilis na lumabas upang salubungin sila. Nakangiti siyang humihingi ng tawad habang naglalakad. I'm late. Hindi ba't 4 dumating ang private plane mo? It's now more than an hour ahead of schedule. Muntik ko nang mapansin. Patawarin mo ako, Ms. Dixon. Habang nagsasalita siya, sabi niyang inabot ang kamay na may ngiti sa labi. Sumagot ang babae ng N. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan siya bago ito binawi. She said lightly, "It don't matter. Nainas lang ako, kaya maaga akong dumating." Nagtatakang tanong ni Ang Shanming, ito. Napakayabang ng babaeng ito. Sino siya? Ang mahinang boses ni Alex Dixon ay pumasok sa kanyang pandinig. Dixon family, Dixon Shenglan. Ikaw, paano mo alam? Bago pa makasagot si Alex Dixon, inihayag na ni Basung sa karamihan na may ngiti sa kanyang mukha. Next, I would like to introduce a guest na kara-rating lang. Ang pinuno ng 4 na pamilya ng Yan Capital, ang Dixon family, Ms. Dixon Shenglan. Lahat ay masigasig. Nang hamina ang boses niya ay biglang naging maingay ang tahimik na venue. Nagbago ang ekspresyon ng maraming tao, at labis silang nagulat. Ang numero 1 pamilya sa Yan Capital. Pamilya Dixon. Sinasabing ang Dixon family ang nagmamay-ari ng kayamanan ng 3 pang pamilya. Ang kanilang background at kapangyarihan ay napakalaki din. Kahit na ang isang casual na desisyon sa negosyo ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Karaniwan, sila ay matataas at makapangyarihan. Ang mga tao ng Dixon clan ay mahirap makuha tulad ng isang Diyos, at hindi sila madaling magpakita sa harap ng iba. Higit pa rito, kahit na ito ay isang sadyang imbitasyon, ang Dixon family ay maaaring hindi dumating, o maaari silang magpadala ng ilang malalayong kamag-anak upang paalisin sila. Hindi niya akalain na ang mga tao ng Dixon clan ay darating sa ganoong kalewang auction. Higit pa rito, ang dumating ay ang gumaganap na patriarch ng Dixon clan, ang pangalawang in command, si Dixon Shenglan. Agad na lumipat ang atensyon ng mga tao mula Taiyu Ino papunta kay Dixon Shenglan. Ang amo, na sinusubukang pasayahin si Taiyu Ino, ay agad na kumalat. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Dixon Shenglan at pinag-isipang mapalapit sa kanya. Si Taiyu Ino, na nasisiyahan sa pagsuyo, ay biglang nahulog sa lupa mula sa langit. Sabay-sabay na nagsitakbuhan ang mga amo na sinusubukang purihin siya. Pangit ang mga ekspresyon nila habang nakikita kay Dixon Shenglan. Natukso rin si Ang Shanming. Puno ng excitement ang mga mata niya. Iyon ay ang Dixon family sa Yan Capital. Kung ikukumpara sa yaman ng pamilya Dixon, ang mga bagay na mayroon ng pamilya Angshan ay hindi kahit 1% ng kanilang kayamanan. Kung maaari siyang makipag-usap kay Miss Dixon at magtatatag ng isang relasyon sa kanya, ang Angshan clan ay makikinabang din dito. Gayunpaman, naisip ni Ang Shanming sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang iling ang kanyang ulo at buntong hininga.
Napakaraming big shots ang naruroon na nagsisikap na kumita ng pabor sa pamilya Dixon, paano na kaya ang turn niya? May pag-asa si Ang Shanming habang bumubulong, kung makikilala ko lang si Miss Dixon hindi ako tatawagan ng kuya ko na basura buong araw. Ano? Gusto mo bang makilala si Dixon Shenglan? Napalingon si Alex Dixon. Oo. Mukhang excited si Ang Shanming. Hinawakan niya ang kanyang braso at sinabing, Drill Master Dixon hindi mo pa rin alam kung sino siya, tama. Ito ang Dixon family sa Yan Capital, isa sa pinakamalamang lalaki sa mundo. Siya ay sikat na sikat. Kung maaari tayong makipag-usap, deal sa pamilyang Dixon, kahit na ito ay isang maliit na negosyo, ito ay magiging sapat para sa lahat ng mga negosyo sa Ang Shan family sa loob ng kalahating taon. Hawak ni Alex Dixon ang isang bote ng mineral water, iniinom ito habang casual na sinabi, ano ba ang mahirap dito? Kung gusto mong makipagnegosyo sa pamilya Dixon, tatawagan ko siya sa loob ng isang araw at makikain sa kanya. Natigilan si Ang Shanming. Umiti siya ng mapait at sinabing, Drill Master Dixon nagbibiro ka siguro. Alam niyang isa siyang basura. Siya ay sumuko sa kanyang sarili sa nakaraan. Natatakot na siya ngayon lang siya inaaliw ni Alex Dixon. Hindi. Sabi ni Alex Dixon, kontrata lang. It's just a matter of Dixon Shenglan signing it. Hindi naman masama ang constitution mo, at maituturing kang talento na pwedeng mabuo. Nasayang lang ang oras mo sa nakaraan at nasayang na oras kapag natapos mo ang pagsasanay sa mind law na itinuro ko sa iyo, pati na rin ang mga suntok at sipa na itinuro ni Yanshio, at pumasa sa pagsusulit, ibibigay ko sa iyo ang kontrata balang araw. Nang marinig ito, muling naging mapait ang mukha ni Ang Shanming. Masyadong mahina ang pundasyon niya. Kahit pilitin niyang pumasok sa mga bodyguard para mag-cultivate, siya pa rin ang pinakamasama sa buong team. Hindi kataka-taka na ilang beses na niyang gustong maging alagad ni Alex Dixon, ngunit tumanggi si Alex Dixon na tanggapin siya. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging inutil niya. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin. Ang matipunong lalaking iyon ay ang kapitan ng Dixon family's martial guards, si Wu. Siya at si Dixon Shenglan ay dahan-daang naglakad papunta sa gitna ng field, isa sa harap at isa sa likod. 8 babaeng bodyguard ang sumunod na malapit sa likuran. Tinawag ni Basung ang mga gwardya at mabilis na nagbukas ng landas sa harap nila, na nagtulak sa mga tao sa gilid. Abika, gumawa ng paraan para kay Miss Dixon Shenglan at Mr. Wu. Ang mga tao sa magkabilang panig ay nagkusa na tumabi, sa takot na sakta nila ang pamilya Dixon. Lumakad ang gwardya kay Alex Dixon. Nang makita niyang nakatayo si Alex Dixon, itinulak na sana niya ito palayo. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at malamig na sumigaw, "Get lost!" Kasunod ng kanyang boses, ang braso ng gwardya ay tila dumampi sa isang hindi nakikitang hadlang at agad na napilitang umatras ng 2 hakbang. Anong nangyayari? Lumakad si Basung ng may malalaking hakbang. Nang makita niya si Alex Dixon na nakatayo sa gitna at hindi gumagawa ng paraan, dumilim ang mukha niya. Mr. Dixon, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Gumawa ka ng paraan para kay Miss Dixon at Mr. Wu. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, hindi ako nakatayo sa gitna ng kalsada. Pwede silang dumaan sa gilid. Nagkagulo ang mga tao. Lahat ay nagsisikap na kumita ng pabor sa pamilya Dixon, ngunit ang taong ito ay talagang kabaligtaran. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Dixon Shenglan. Ang tanga ba ng ulo niya? Medyo nagulat din si Ang Shanming. Palihim niya itong hinayla pabalik. Kuya Dixon, gumawa muna tayo ng paraan. Hindi kayang saktan tayo ng pamilya Dixon. Hindi mo kayang masaktan ka. Tumalikod si Alex Dixon at tinapik ang balikat niya. Umiti siya at sinabing, Dixon family isn't as scary as you think. It's nothing special. If you really offend my little. No, if you offend Miss Dixon you can just treat them to a meal. Hindi ba na-solve ang problema? Nang matapos siyang magsalita, sumabog na parang kawali ang mga tao. Masyadong mayabang. Hindi man lang niya inilagay ang pamilya Dixon sa kanyang mga mata.